Isang linggo ang lumipas, simula nang makilala ni Flynn at Felice ang ama nilang si Jason. At sa isang linggo na rin ang lumipas, pero walang araw na hindi sila namasyal ng magkakasama. Pinipilit ako laging sumama ng mga anak ko, pero lagi akong natanggi. Si Laisha ang madalas kong ipasama sa tuwing namamasyal sila. Ayokong isipin ni Jason na okay kaming dalawa, sakali mang magkasama kaming ipasyal ang mga anak ko, hindi ko rin kasi gustong makita na magkakasama kami. Kilalang tao si Jason, at nasisiguro kong issue sa marami kapag may nakakita sa kanya na may kasamang bata at isang babaeng gaya ko. Hanggat maaari ay iniiwas ko ang sarili ko sa kanya, baka kung ano pang makarating na balita sa mga taong nakakakilala sa akin, paniguradong tsismis na naman iyon, at malabot hindi madamay ang mga anak ko. Hapon na pero nandito pa rin ako sa palengke at abala pa rin sa pagtitinda. Sa isang linggo ng pamamasyal ng mga anak ko kasama ni Jason, ay mas pinili kong igugol ang oras ko dito sa palengke, nang sa ganoong paraan mabawasan ang pangamba ko na baka kung saan dalhin ni Jason si Flynn at Felice. Nililibang ko ang sarili ko sa pagtitinda, para hindi ako isip ng kung ano-ano. Isang linggo ang lumipas, kahit papaano ay nakikita ko na mukhang wala namang balak si Jason na ilayo sa akin ang mga anak ko, pero alam kong hindi ako dapat maging kampante, kasi baka may pinaplano na siyang hindi ko napapansin. Emma, bakit laging kasama ni Sir Pogi yung kambal mo? Kuryosong tanong ni Lizel, habang nakapamaywang pang nakatayo sa harapan ng pwesto ko. Ha? Kunot noong tanong ko sa kanya. Yung mga anak mo bakit laging kasama ng kaibigan ni Mayor? Alam mo bang nagiging usap-usapan na iyon ng ibang tao dito sa palengke, intrigera niyang untag. Alam kong darating sa puntong magiging laman ng usapan dito sa lugar namin, ang tungkol kay Jason at sa mga anak ko, paano naman kasing hindi kong halos palagi nga silang nakikita na magkakasama. Hinanda ko naman ang sarili ko sa posibleng mangyari, kilalang tao si Jason, hindi dahil lang sa gwapo niyang itsura, kundi pati na rin sa pagiging isang matagumpay niyang tao pagdating sa larangan ng negosyo. For the past 5 years, hindi naging lingid sa kaalaman ko kung ano ang mga narating niya sa buhay, kaya nga umiwas ako sa panunood ng mga balita tungkol sa kanya, dahil desidido akong kalimutan siya, at ngayong nakikita na ng maraming tao na may kasama siyang mga bata, sigurado akong may intriga siya kung sino, at ano ang mga anak ko sa kanya. Siya ang ama ng mga anak ko. Walang buhay kong sambit sa kanya. Ano, malakas na sigaw niyang untag. Taas ng pangarap Emma, natatawa niya pang dugtong. Sira din niyang ulo mo ano, nagtanong ka tapos nang sinagot kita hindi ka naniniwala. Inis ko kunwaring untag sa kanya. Seryoso ba? Tanong niya ulit. Doon ka magtanong sa kanya, para makasiguro ka, ewan ba sa'yo Lizel? Untag ko sabay talikod na sa kanya, para umpisahan na ang pagliligpit, pwede na akong umuwi. Paanong siya ang papa ni Flynn at Felice Emma, ibig sabihin ba may nakaraan kayong dalawa? Kuryoso niya ulit na tanong. Bakit nga ba sinabi ko pa ang totoo sa babaeng ito? Nakalimutan kong palagi nga pala siyang maraming tanong sa tuwing kausap siya, at hindi natatahimik kapag hindi nasasagot ang tanong niya. Mama, rinig kong sigaw ng anak kong si Flynn, na patakbong lumapit sa akin, kaya naman agad kong nilingon ang pinagmulan ng sigaw niya. Nakita kong palapit silang mag-ama, kung saan ako naroon, at halos agaw atensyon silang mag-ama, dahil karga pa ni Jason si Felice, habang si Flynn naman ay nakalapit na sa akin. Hello mama, sisunduan ka na po namin nila papa, sabay-sabay po tayong maghahapunan, masiglang untag ni Flynn, sabay abot ng kamay ko upang magmano. Mama, may binili pong pagkain si papa para sa'yo, segunda naman ng anak kong si Felice, habang nakayakap pa sa leeg ng ama. Pansin ko ang pagtingin at bulungan ng ibang tao, na nandito ngayon sa palengke. Alam kasi halos ng lahat sa lugar namin na walang ama ang mga anak ko. Kilala ako bilang single mother, kaya malamang ay nagtataka ang mga itong makita ang isang Jason de Alvas na kasama ang mga anak ko, at tinatawag pa siyang papa. Ngumiti lang ako sa mga anak ko bilang tugon, dahil ayoko nang bigyan pa ng ibang dahilan ng mga tao dito sa palengke, para pag-usapan kami. Let's go home together Emma, let's have a dinner. Nakangiting untag ni Jason sa akin, habang hawak ang kamay ni Flynn, na hanggang ngayon ay karga si Felice. Hindi kaya napapansin ni Jason, na agaw atensyon na nga na narito siya sa palengke kasama ng mga anak ko,
tapos nakuha pa niyang magsalita at kausapin ako. Minadali ko na lang agad ang pagliligpit ng mga gamit ko, para makaalis na kami dito sa palengke, at makaiwas sa tingin ng ibang tao. Naglalakad na kami palabas ng palengke, nang biglang kunin ng isang lalaking panay kulay itim ang suot mula sa damit hanggang sapatos, sa palagay ko'y tauhan ito ni Jason. Salamat, antag ko nang hayaan kong makuha nito sa akin ang hawak kong bayong. Mama, ang saya-saya pong gumala, magiliw na sabi ni Felice. Sa susunod po, mama, kasama ka na dapat para buong family po tayo, dugtong naman ni Flynn sa sinabi ng kakambal. Sabik talaga ang mga anak ko sa buong pamilya, hindi ko rin naman sila masisisi dahil mga bata pa sila, at hindi pa nila alam ang totoong nangyayari sa paligid nila. Naunang isinakay ni Jason ang magkapatid sa loob ng kotse niya, kaya naman ang akmang igigiyan niya ako papasok din sa loob ng sasakyan, ay hinila ko siya sa kamay at dinala sa unahang bahagi ng kotse niya, sapat na siguro iyon para hindi marinig ng kambal ang sasabihin ko sa papa nila. What's your problem, Emma? Iritado niyang tanong sa akin nang bitawan ko ang kamay niya. Alam mo, pasalamat ka kasama mo ang mga anak ko, kung hindi kanina ka pa nakatikim sa akin ng masamang salita. Pinagtitinginan tayo ng mga tao kanina, Jason, paano kung may skandalo ang mga anak ko nang dahil sayo? Galit ko talagang sabi. As if I will let that happen, pwede ba, Emma, wag kang puro duda palagi sa mga gagawin ko? Hindi ako sobrang sama lagi gaya ng iniisip mo. Sumakay ka na, baka nagtataka na ang mga anak natin, inis niyang antag na bakas ang pagpipigil sa boses. Agad niya akong tinalikuran, at sumakay na sa kotse matapos niyang magsalita, kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang din at sumakay. Tahimik lang kami sa naging sandali naming biyahe pauwi sa bahay, at nang makarating kami ay agad na pumasok ang dalawang anak ko, kabisado kasi nila ang gagawin nila, sa tuwing galing sila sa galon. Kailangan nilang magbihis agad, nang sa ganoon ay maalis ang duming kumapit sa suot nilang damit. Ate, salubong sa akin ni Laisha nang papasok na ako sa pintuan, sabay yakap sa akin, ano kaya ang nak-e ng isang ito para maging masaya ng ganito? Ate, thank you sa surprise mo, kahit wala pa yung grades ko binili mo na yung laptop na pangako mo sa akin, masayang antag niya sabay yakap ulit. Pero dahil nagtataka ako ay agad akong bumitaw sa pagkakayakap niya sa akin, at tinignan siya ng seryoso. Anong laptop, Laisha? Salubong na kilay kong tanong sa kanya. Eto ate, o wag ka na magpanggap, na-surprise mo na po ako. Thank you talaga ate, masayang antag niya sabay yakap ulit sa akin. Pero, can you check the kids, Laisha, para makakain na tayo? Putol ni Jason sa akmang pagsasalita ko. Sige po kuya, nakangiting tugon naman ni Laisha, sabay marcha papasok sa kwarto ng kambal. Mukhang may kutob na ako kung saan galing ang laptop na sinasabi ni Laisha, malabong sa akin galing iyon, dahil kulang pa ang perang iniipon ko para sa laptop na pangako ko kay Laisha. Mag-usap nga tayong lalaki ka, talagang sinasagad mo ang pasensya ko, galit ko talagang antag sabay labas ulit ng bahay. Mabilis naman na sumunod sa akin si Jason, habang nakapamiwang pa. Anong gusto mong palabasin sa pagbili ng laptop kay Laisha? Antag ko na may masamang tingin talaga sa kanya. Walang ibig sabihin yun, okay, gusto ko lang siyang bigyan ng regalo. Dahil inaalagaan niya ang mga anak ko, kalmado niyang sagot habang hindi makatingin sa akin ng diretso, sigurado akong hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi mo ako maloloko, De Alves. Sambit ko sabay duro sa mukha niya. Talagang hindi kita niloloko, Emma, inis niya nang sabi, pero mukhang nagpipigil lang. Okay, sinabi sa akin ng kambal na nag-iipon ka para sa laptop ni Laisha. They told me you want to give her a gift, because she's a consistent honor student. That's why I bought it for you, pag-amin niya sa akin. Akala siguro niya natutuwa akong pinakikialaman niya ang mga ginagawa ko sa buhay. Anong karapatan mong pangunahan ang mga ginagawa ko, hindi ko naman kailangan ang tulong mo. Ano bang ikinakagalit mo? Laptop lang yun, Emma, inis niya ng tanong. Gusto mo bang ipamuka sa akin na marami kang pera, at kaya mong bilhin agad ang mga gusto mo, habang ako mahirap lang, kailangan pang mag-ipon? Ganon ba ha, Jason, antag ko? That's only a laptop, Emma, walang ibang ibig sabihin yun. I just wanted to help you.
para hindi ka mahirapan kakatrabaho, just to have a savings for her laptop. Hindi ko kailangan ng tulong mo Jason, hindi. Antag ko. Yes of course you don't need my help, kasi nga kaya mo lahat diba? Pero napapabayaan mo na ang mga anak ko sa kakatrabaho mo. Pasigaw niyang antag na sa akin. Anong karapatan mong sabihin na napapabayaan ko ang mga anak ko, gayong ngayon ka lang naman nila nakakasama? Pinagmamalaki mo ba sa akin na mayaman ka, habang ako ganito lang? May karapatan akong magsalita Emma, para sa mga anak ko, at oo napapabayaan mo sila dahil isa ka lang namang tindera sa palengke, anong ipagmamalaki mo sa kanila, sige nga. Mayabang niyang antag, dahilan para mas lalo akong minas sa kanya. Anong karapatan niya para insultuhan ang pagiging tindera ko, marangal na hanap buhay ito. Mayaman ka lang Jason, pero wala kang karapatan na insultuhan ako. Baka nakakalimutan mong ako lang mag-isa ang bumuhay sa mga anak na meron ka. Hindi habang buhay merong halaga ang pera mo sa anak ko sa loob ng 5 taon. Huwag kang masyadong kampante sa yaman mo, tandaan mo yan. Mayaman ka lang pero wala ka pa ring kwentang tao para sa akin. Huwag mong pakialaman ang mga ginagawa ko sa buhay, dahil wala akong pakialam sa buhay mo. Don't feel entitled Mr. De Alvas, ama ka lang ng mga anak ko, pero bukod doon wala nang iba. Dahil kahit gaano kagarbo ang itsura mo sa harapan ko, masahol pa rin sa basura ang pagkataong meron ka. Pasalamat ka masyado kung mahal ang mga anak ko, dahil kung hindi baka naghahanap ka na ngayon sa kanila hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng Pilipinas. Mahabang antag ko. At paalala lang wag na wag mong kinu-question ang ginagawa ko at ang trabaho ko, dahil sa lahat ng trabahong meron ako, ang pagiging tindera ko ang mahalaga, dahil ito ang bumuhay sa mga anak ko. Baka nakakalimutan mong sa mga anak ko lang ikaw may dapat sabihin, maliban doon wala na Mr. De Alvas. Tuloy-tuloy lang akong nagmarcha papasok ulit sa loob ng bahay, nang hindi siya nililangon. Akala niya siguro ay may inis ako dahil sa pang-iinsulto niya sa akin, pues nagkakamali siya, hindi na ako yung Emma na konting kibo, ay iiyak na lang ng basta at hindi lumalaban. Pagsalitaan mo pa ako Jason De Alvas, tignan natin kung saan ka pulutin ng kayabangan mo. Palubog na ang araw, pero pauwi pa lang ako ngayon galing sa pagde-deliver ng mga order na kakanin sa akin, kampante akong iwan ang mga anak ko kay Laisha, kapag ganitong inaabot ako ng gabi sa labas ng bahay, alam ko kasing nakikinig ang mga anak ko sa kanya. Alam kong wala na din doon ngayon si Jason, kapag ganitong gabi na. Dahil umuwi na siya sa tinutuluyan niya kapag sapot ng hapon, noong una nahihirapan siyang magpaalam para umuwi sa tinutuluyan niya kay Flynn at Felice, dahil gusto ng mga ito na palaging sa bahay namin matulog ang ama nila, pero dahil hindi pwede, at ayoko talaga na magkasama kami sa iisang bubong, nangako ako sa mga anak ko na araw-araw ay pwedeng kasama nila sa araw ang papa nila, na agad naman nilang sinang-ayunan, at hindi na nagtanong pa ng kung anong dahilan sa akin. Iniwasan ko si Jason magmula nang magtalo kaming dalawa, at questionin niya ang pagiging tindera ko sa palengke. Marangal na hanap buhay ang ginagawa ko, at dahil sa trabahong iyon na itaguyod ko ang kambal kong anak na si Flynn at Felice, at dahil din sa trabahong liyon na itaguyod ko ang pag-aaral ni Laisha, kaya naman sobra ang naging galit ko nang sabihin niyang tindera lang ako. Palagi pa rin siyang nagpupunta sa bahay namin para sa mga anak ko. Ayoko mang makita siya, pero wala akong magagawa, hinahanap-hanap na rin kasi siya ng mga anak niya. Sa araw-araw na lumipas na nakikita at nakakasalamuha ko siya, ay parati akong naiwas na magtama ang mga tingin namin, o kaya naman magkasalubong ang landas naming dalawa. Ramdam kong gusto niya akong kausapin, pero kaagad na akong umiiwas. Ayokong makipag-usap sa kanya sa tuwing ganoon ang tingin niya sa akin, tingin na parang may kulang lagi sa katauhan ko, para makagawa ng maayos at tama. Alam kong nagtataka na ang mga anak ko, dahil iwas na iwas talaga ako sa ama nila. Pilitin ko mang magpanggap na okay kami sa harapan nila ay hindi ko magawa, sadyang ayoko nang makipaglokohan sa kanya. Hanggat maari gusto ko na nga sanang malaman ng mga anak ko, ang totoong sitwasyon namin ng ama nila. Si Jason, dahil ayokong umasa sila na okay kami na magiging buong pamilya kami. Naibigay ko na ang isa sa mga hiling nila, na makilala ang ama nila. At hanggang doon na lang iyon,
Dahil wala namang pag-asa na magkasundo kaming dalawa ni Jason, saka sigurado naman akong hindi na kami magiging okay sa isa't isa. Tahimik ang buong bahay namin nang makapasok ako, walang Flynn at Felice ang sumalubong sa akin ng yakap ngayon at halik, kaya naman agad kong inilibot ang bahay dahil nakakapagtaka lang na wala sila at alas 7 na ng gabi, saan naman kaya sila magpupunta nang hindi ko alam, nasaan kaya si Laisha at bakit iniwan niyang bukas ang pintuan. Palabas na sana ulit ako ng bahay, siyang akmang pagpasok naman ni Laisha, napakunot ang noo kong makita na nakauniforme siyang pang-eskwela, gayong wala siyang pasok ngayong araw. Pumasok ka, nasaan ang mga bata? Saan mo sila iniwan? Nakakunot noo kong tanong, habang may konting inis at pag-aalala ng nararamdaman. Ate sorry po biglaan kasi yung group presentation namin, kaya umalis po ako kanina. Iniwan ko po sila Flynn at Felice kay Kuya Jason, antag niya habang lilingalinga sa paligid. Bakit hindi mo agad ako tinawagan kung aalis ka pala, wala dito ang mga bata Laisha. May inis kong antag habang sapo-sapo ang noo. Baka sinama po ni Kuya Jason mamasyal ate, nakayuko niyang sagot. Oo nga kasama siya pero saan? Paano kung tinakas niya na pala ang mga anak ko? Galit kong antag pa rin sa kanya. Hindi ko maiwasan tuloy sa mga oras na ito, ang makaramdam ng inis galit at takot, na baka tinakas na ni Jason ang mga anak ko, at dinala sa kung saan na hindi ko malalaman, hinding-hindi ko kakayanin kapag nawala ang mga anak ko sa akin. Magkakalintikan talaga kaming dalawa ni Jason, kapag hindi ko nakita ang mga anak ko ngayong gabi. Hinalma ko muna ng maigi ang sarili ko, bago ulit humarap kay Laisha. Alam kong kinakabahan rin siya, dahil hindi na siya nagsalita pa ulit. Halika na samahan mo akong maghanap, antag ko sabay labas ng bahay. Pinili naming maghiwalay na dalawa, para mas mabilis na makapagtanong at mahanap ang mga anak ko at si Jason, baka sakaling may nakakita o nakapansin sa mga ito na magkakasama. Lumilipas ang oras ng paghahanap namin, pero wala pa rin kaming makuhang sagot ni Laisha kung nasaan sila. Lalo kong nararamdaman ang kaba at takot na baka hindi ko na makita ang mga anak ko. Nangako si Jason na hindi niya ilalayo ang mga anak ko sa akin, pero gaya nga ng dati magaling lang talaga siya palagi sa mabulaklak na salita, dahil alam niyang madali akong mapaniwala, ako naman itong si Shunga masyadong naging kampante, na hindi niya nga gagawin ang bagay na kinakatakot ko. Nagkasalubong na lang ulit kami ni Laisha sa may plaza, pero hindi pa rin namin sila nakita. Umaasa akong baka nakatambay lang silang mag-ama o kaya ay namamasyal, pero wala talaga dahil anong oras na at wala na halos mga taong nakatambay pa sa plaza. Ano wala kang napagtanungan na nakakita sa kanila? Inis kong antag. Wala po ate sorry, sagot ni Laisha habang naiiyak na. Hindi na lang sana ako naglako at nag-deliver ngayong araw. Huwag ka nang umiyak walang magagawa yan. Galit ko pa ring antag habang pinipigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala, pinapakita kong galit ako, pero sa totoo lang halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na ito. Emma, pagtawag bigla ng isang kilalang boses sa akin, at nang lingunin ko ito ay si Lizel ang nakita ko. Hindi ka ba pupunta sa bahay ni Mayor? Tanong niya nang makalapit sa amin. Bakit ganyan ang itsura niyong mag-ate hindi maipinta, para kayong namatayan? Natatawa niyang tanong. Sinaman ko lang siya ng tingin imbis na sumagot, wala akong oras ngayon na makipagchismisan sa kanya. Halika na Laisha, pag-aya ko kay Laisha para makapaghanap naman sa ibang lugar. Emma hindi ka ba talaga pupunta sa bahay ni Mayor, hindi ba't may painom ngayon at pakain sa bahay ng alkalde, dahil tatakbo ulit siya sa eleksyon, nandoon ang mga anak mo kasama ni Sir Pogi, at ng isang magandang babae? Sige ka baka kalimutan nilang ikaw ang nanay nila ikaw rin, mahabang antag niya, habang iniikot pa ang buhok sa isang daliri. Anong sabi mo nasaan ang mga anak ko? Salubong na kilay kong tanong sa kanya. Hala girl bakit galit ka, nandoon ang mga anak mo, at si Sir Pogi sa bahay ni Mayor. Halika na Laisha, manong para ho sa bahay ni Mayor. Hindi ko na hinintay pang matapos si Lizel sa sasabihin niya, agad ko nang inakay si Laisha pasakay ng tricycle, at nagpahatid sa bahay ni Mayor. Nagtatanong pa si Lizel kung ano ang nangyayari, pero hindi ko na siya sinagot pa, at hinayaan na lang din na sumakay ito sa pinara kong tricycle. Humanda ka sa akin Jason. Anong karapatan niyang dalhin ang anak ko sa ibang lugar,
Nang walang pahintulot ko, at isama pa sa ibang babae, masusubukan niya ngayon ang galit ko. Agad naming narating ang bahay ni Mayor, kaya naman agad-agad akong bumaba, at lumakad papasok sa lugar kung nasaan si Jason kasama ang mga anak ko. Banilinan ko si Liza na maghintay na lang sa labas, kasama ang tricycle driver. Emma, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Liza sa akin habang nakasunod, pero hindi ko pinapansin. Sa garden ako ng bahay ni Mayor dumiretso, alam kong doon kasi lagi nagpapainom si Mayor sa tuwing gusto niya, at nang makarating ako sa patutunguhan ko, tila lalong nagliyab ang init ng ulo ko. Nakita kaagad ng mga mata ko si Jason, habang nakapalibot sa ibang kasamang nainom, habang nasa gilid niya ang isang babaeng tingin ko palang alam ko na ang karakas at galawan. Ito ang nakatabi sa mga anak kong abala sa pakikipagtawanan sa babaeng mukhang espasol ang mukha. At habang palapit ako ay nakita ko pang nakalapat ang mga kamay ni Jason sa hita ng babae, na lalong kinainit ng ulo ko, dahil nakikita ng mga anak ko ang pangit niyang ginagawa. "Oy Emma, nandito ka pala," bati ni Mang Neston sa akin na isa sa katiwala ni Mayor, pero dahil galit ako ay hindi ko siya pinansin. "Mama," hiyaw ni Felice nang mapansing tumayo ako sa tabi niya. "Yehey mama, nandito ka na," hiyaw din ni Flynn sabay yakap sa mga binti ko. Napansin kong napatingin sa akin, mula ulo hanggang paa ang babaeng katawanan nila naka-table ni Jason. "Flynn, Felice, uuwi na tayo." Galit kong antag sabay hawak sa magkabilang kamay nila. "Emma," gulat na antag ni Jason, sabay tayo at baba sa hawak na bote ng alak. "She's the mother," marteng tanong ng babaeng espasol ang mukha. "Hiha, bakit ngayon ka lang?" Dinig kong tanong mula kay Mayor, pero hindi ko pinansin, dahil abala akong tignan ng masama si Jason. "Tara na mga anak." Inis kong antag sabay akmang lalakad na. Pero nandito pa si Papa, pagkontra ni Felice. "Oh little princess, you don't want to go home pa?" Marteng tanong ulit ng babaeng espasol, halatang nang iinis dahil kung tignan niya ako ay may pagngisi pa. Alam kong ayaw pang umuwi ng anak kong si Felice, dahil masyado siyang naging habol sa ama mula nang magkakilala sila. Kinalma ko muna ang sarili ko para makausap, at mapilit na siyang umuwi. "Susunod siya anak, pero ngayon sumama na kayo kay Ate Lizel niyo sa labas. Mag-uusap lang kami ng papa niyo." Nakangiti kong antag, sabay abot ng kamay nilang hawak ko kay Lizel. Mabuti at sinundan ako ng babaeng ito hanggang dito. Magagawa ko ang gusto kong gawin kay Jason nang hindi nakikita ng mga anak ko. Humalik na muna silang dalawa ng Kuya Flynn niya sa ama nila, bago nagpaalam sa lahat at sumama kay Lizel palabas. "Bakit nagpaiwan ka? Do you need anything?" Marteng tanong ng babae sa akin, habang magkaekis ang mga braso sa dibdib. "Emma," pagtawag sa akin ni Jason. Hindi ko pinansin ang pagtawag niya sa akin, bagkus ay tumayo ako ng maayos, ay sa harapan ng babaeng maarte sa harapan ko. "Sa susunod na makita kong hahawakan mo ang mga anak ko, hihiram ka na ng kamay sa aso." Galit kong antag. "You're so cheap, miss." Hinawakan ko lang sila kasi busy ang dad nila makipag-good time kay Mayor. Maarte pa rin niyang antag, nang magpaulan ata ng kartihan nos ambot lahat ng babae na ito. "Emma, hiha, calm down," antag ni Mayor habang nakaupo pa rin. "Baka ikaw ang cheap at hindi ako," simple kong antag sabay ngisi sa kanya. "Emma, it's enough," madiing sabi ni Jason. Pagsampal ko sa kanya. Alam kong nakita ng mga tao dito sa garden ni Mayor ang pagsampal na ginawa ko kay Jason, pero wala akong pakialam, basta ang alam ko lang galit ako. "This will be the first and last time na ilalabas mo ang mga anak ko nang walang pahintulot mula sa akin. Tandaan mo, wala kang karapatan na magdesisyon para sa kanila nang hindi ako pumapayag. Hindi mo na silang pwedeng puntahan pa." Bulyo ko sa kanya. "What's your problem, woman?" Sigaw sa akin ng babaeng espasol. "Don't you dare ask me about what is my problem, kung ayaw mong pati ikaw sampalin ko." Bulyo ko rin sa kanya. Halos mabaliw ako kakahanap sa kanila, tapos makikita ko lang nakasama mo sila habang kasama etong babae mo. "Aba Jason, wag mong ipakita sa mga anak ko ang tunay mong kulay sa ganitong paraan." Bulyo ko ulit. "Let me explain, Emma, I have my reasons." Nakikiusap niyang sabi. "Save your reasons, Jason, wala akong pakialam." Tapos ang usapan, "You can't be with them again."
Umuwi ka na ng Maynila, dahil wala ka namang kwenta sa lugar kung nasaan ako at ang mga anak ko. Bulyo ko ulit sa kanya sabay marcha palayo sa kanilang lahat, na alam kong nagulat dahil sa ginawa kong pagsampal kay Jason. Emma, mag-usap tayo, huwag ganito. Antag niya habang nakasunod sa akin. Hindi ikaw ang magdedesisyon, Jason, ako. Baka sa susunod itakas mo na talaga ang mga anak ko at ilayo sa akin, pinagbigyan na kita pero abuso ka na, antag ko ulit. Sinama ko sila dito kasi may inisikaso ako kanina dito, and I don't want to leave them on your house. I thought it's okay with you, kaya sinama ko sila. Wala akong pakialam, Jason, sa mga dahilan mo, kilala kita at alam ko kung gaano kakagaling magpaikot ng ibang tao. Sabi ko naman sa'yo isang mali mo lang tapos na ang oras mo kasama sila. Sagot ko sa kanya habang patuloy na naglalakad palabas ng bahay ni Mayor. It's just one mistake, Emma, ang liit na dahilan, para tanggalan mo ako ng pagkakataon na makasama sila. Inis na rin niyang sabi. Wala akong tiwala sa'yo tapos ang usapan. Antag ko nang hindi siya nililangon, sabay mabilis na sumakay sa tricycle na sinakyan din kanina. Hindi ko na siya tiningnan pang ulit, ramdam ko ang lungkot at pagsusumamo sa boses niya, pero lumagpas siya sa limitasyon, at ginawa ng bagay na ayoko, kaya pasensya ka, Jason de Alvas. Wala akong pakialam sa mga paliwanag mo, baka sa sobrang kakabigay ko sa kanya ng oras at panahon sa mga anak ko, hindi ko mamalayan unti-unti na pala niyang nilalayo ang mga ito sa akin.